Hello mga ka-Diskarte Chicks! Kumusta po? Welcome back sa channel kung saan pinag-uusapan natin ng real talk tungkol sa diskarte, confidence at syempre sex life. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng isang topic na marahil ay delikado pero kailangan pag-usapan. Paano pala pinipinsala ng porn ng sex life mo nang hindi mo namamalayan? Alam nyo ba mga ka-Diskarte Chicks, marami sa atin ang nanonood nito pero hindi natin namamalayan na unconsciously may epekto ito sa utak natin, sa relasyon natin at sa performance natin sa kama. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman sino sa inyo dito ang nanonood ng porn regularly. Comment down below, wag mahiya. Open talk lang tayo ka-Diskarte Chicks ha. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga-saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, wag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Ka-Diskarte Chicks, kailangan nating maintindihan ang utak natin. Ang porn ay nagtitrigger ng dopamine release sa utak. Ito yung tinatawag nating pleasure chemical. Imagine nyo, bawat swipe o click ng video, boom, high dopamine rush. Feeling mo, wow, napaka-intense. Pero here's the catch. Kung paulit-ulit kang nanonood, nasasanay ang utak mo sa unrealistic stimuli. Parang laging gusto mo ng mas. Pero hindi na nasasatisfy sa tunay na intimacy. Ayon sa mga studies sa psychology, frequent porn users are more likely to experience erectile dysfunction. Mas low ang sexual satisfaction sa partner, mas emotionally detached during intimacy. Isipin nyo, parang nanalo ka sa pleasure lottery sa screen pero pag real life sex, parang okay lang. May kilala akong friend, tawagin natin siyang Marco. Ka-Diskarte Chicks, every night nanonood siya ng porn bago matulog. After 6 months, nahirapan siyang ma-erect sa real life intimacy. Akala niya may problema siya physically, pero ang culprit pala, porn-induced dopamine conditioning. So, how porn changes sexual expectations? Ka-Diskarte Chicks, hindi lang utak ang naapektuhan. Pangalawa, binabago ng porn ang expectations mo sa sex. Psychologists call this porn-induced sexual conditioning. Ibig sabihin nasanay ang brain mo sa mabilis, exaggerated at scripted na senaryo. Sa real life, hindi ganon kadali. May foreplay, may awkward moments, may emotions. Pero kung ang utak mo ay lagi naghahanap ng instant gratification, mahihirapan ka sa real intimacy. Example, imagine mo, ka-Diskarte Chicks, nanood ka ng porn kung saan lahat ng perfect timing, perfect bodies, perfect reactions. Then sa real life sex, hindi perfect ang timing. May kaba, may gigil, may effort, automatic nagiging frustrated ka. Parang, bakit ganito lang? Dapat ganito. Resulta, mas mababa ang sexual satisfaction mo at ng partner mo. Mas prone sa performance anxiety. Mas mataas ang risk na mawala ng emotional connection sa partner mo. Mga ka-Diskarte Chicks, nakaka-relate ka ba? O nakaka-relate po ba kayo dito? Comment nyo kung may mga experience kayo na ganito. Open talk lang po tayo mga ka-Diskarte Chicks. Ngayon, hindi lang utak ang naaapektuhan, pati relasyon. Kapag ka-Diskarte Chicks, nanonood ka ng porn ng madalas, pwede kang maging emotionally detached kasi sa subconscious, tinuturuan ng porn ang utak mo na sex is visual stimuli, hindi connection. Sa relationships,
Sex is connection plus emotions plus physical. Pag emotional connection nawala, natural, maraming conflicts. Signs na apektado ang relasyon mo. Una, partner mo. Nararamdaman na hindi ka fully present. Pangalawa, nawawala ang excitement o curiosity mo sa kanila. Pangatlo, mas focus ka sa fantasies mo kaysa sa kanila. Example, may friend din ako, tawagin na lang natin siyang J. Matagal siya sa girlfriend niya. Pero every time after sex, laging nakatingin sa phone o nanonood ng porn secretly. Alam nyo, unti-unti naging parang routine lang ang sex. Wala nang spark. Eventually, nagkahiwalay sila kasi emotional connection nawala. Sad pero totoo. Paano mo malalaman na secretly apektado na sex life mo ng porn? Ito ang mga warning signs. So number 1, low arousal in real intimacy. Mas exciting sa'yo ang screen kaysa sa partner mo. Pangalawa, quick climax o premature ejaculation. Nasasanay sa fast-paced porn. Pangatlo, emotional detachment. Kahit sex is happening, parang walang connection. So, number 4 is decreased sexual confidence. Feeling mo hindi ka sapat o hindi mo ma-meet ang expectations ng partner mo. Kung may isa sa mga signs na ito, huwag mag-alala. Marami sa atin nakakaranas nito. Key is aware ka na sa effect ng porn. Awareness is the first step sa solution. Pero good news mga ka-discarte chicks, hindi lahat lost cause. Pwede natin i-retrain utak at katawan natin. So tips para ma-reverse. Number 1 is limit or quit porn. Start small, then increase porn-free days. Pwede ka mag-journal para ma-track progress. So, number 2, practice mindful intimacy. Focus sa connection. Touch, eye contact, foreplay, hindi performance. Number 3, exercise and lifestyle. Healthy brain plus hormones equal better sex life. Walang shortcut dito ko, discarte chicks. So number 4, explore real life sensuality. Touch, kiss, talk, connect with partner without rushing. Mas fun and natural. So number 5, seek help if needed. Therapy, counseling, or sex coach. Walang shame dito, ka-discarte chicks. Challenge ko sa inyo ngayon, week, mag-focus sa foreplay at connection. Walang porn. After 1 week, i-comment nyo sa video ang napansin nyong difference sa intimacy nyo. Game? Sa mga ka-discarte chicks, remember, porn is not the enemy. Pero kapag hindi mo na control, it can secretly ruin your sex life, relationships, at confidence. Gawin natin itong challenge together, 7-day porn detox. Plus, focus sa real-life intimacy. So, ayan mga ka-discarte chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Cyrus from Tuao, Cagayan, Jordan Dalisa ng Parañaque, Roel Ramirez from Palawan, Rick Libres ng Baguio City, Dexter Tejada from Regina, Saskatchewan, Jeffrey Manila from Laguna, Harold Padero from Saudi Arabia, Bobby Salaveria ng Davao City, Melvin Enricoso ng Lapu-Lapu City, Nestor Ignacio na Nasugbu, Batangas, Enrique Bulak Sr. na nasa barko sa Lagos ng Nigeria, Frank from Catbalogan City, Samar, Henry Capas ng San Antonio, Nueva Ecija, Park Yang watching from Lamitan, Basilan Province, Antonio Castella from Malate, Manila, Rogelio Salvador ng Pangasinan, Jakes Arroyo ng Palawan, Eduardo Tabago A. from Saudi Arabia, at kay Armando Mangundaya from Laguna. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-discarte chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganaang gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw sa lahat. Solid kayo at para naman po sa mga hindi pa na-shoutout.
Gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag #KadiskarteChicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.